Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli na mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Umaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karapatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabing dalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iho at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Shoutout po para sa lahat ng mga seaman, yung mga seafarers natin. Ganon din ang mga migranteng Pilipino, mga nagtatrabaho sa ibang bansa, at para din po sa kanilang mga pamilya na bagaman dala ng o hinihingi ng pagkakataon, minsan po talagang kailangan magsakripisyo ng marami para sa kabuhayan ng buong pamilya. Kaya po sana sikapin pa rin natin na mapanatili ang magandang ugnayan kahit na magkakalayo. Iba na ang panahon ngayon, hindi na katulad noon dati na 1 buwan bago makarating ang sulat, 2 buwan o napakatagal bago magkabalitaan. Minsan po noong sa mga nakakatanda dito, na may mga magulang dating nasa abroad, kapag sumulat ka na may sakit ang iyong anak, pag nakarating na yung sulat doon, nailibing na. Ganun po katindi. Pero ngayon, gamit ang ating teknolohiya, maya't maya, anumang sandali, anumang minuto,
pwede nating kausapin, pwede na tayong magkamustahan at malaman natin ang mga kaganapan sa isa't isa. Kadalasan, ang nagiging sanhi ng problema at pagkakawatak-watak ng mga migranteng Pilipino, yung mga pamilya, yung tatay, nanay nasa abroad, naiiwan ng mga anak o ang isang asawa ay nagkakahiwa-hiwalay dahil nga sinasabing dala ng lungkot kaya sila ay natutuksong pumatol sa iba. So ngayon, walang dahilan dahil kapag nalungkot ka, mag-online ka lang, makakausap mo na at makikita mo ang mahal mo sa buhay. So, sadyang nagbibigay ang Diyos ng maraming paraan, options, alternatives para mas mapatibay ang samahan at ugnayan nating lahat. Kaya kapit lang po, no? Lalo na sa mga seafarers natin na ilang buwan kayong nasa laot, nasa dagat, kapit lang po, no? Panghawakan lagi ang pinakadahilan. Bakit kayo nandiyan dyan? Para sa pagmamahal sa pamilya, para sa pagtataguyod sa pamilya. Ngayon po, sa ating ibanghelyo, narinig natin sa linggong ito ang talinghaga, no, na paggamit ni Jesus ng isang talinghaga tungkol sa paghahari ng Diyos. Dito, una, maintindihan po natin, nawa, no, na ang katapatan ng Diyos sa tao ay hindi nagbabago. Yung consistent, no? Tapat ang Diyos noon pa man. Noon, ngayon, at magpakailanman. Tapat ang Diyos. Iyan ang isa sa matututunan natin dito. Na laging tatawag ang Diyos para sa mga tao. May imbitasyon lagi sa mga tao na makibahagi sa kanyang paghahari, yung itatatag. So, ang paghahari ng Diyos ay hindi automatic. Bagamat, ulitin ko po, no? Ang katapatan ng Diyos, consistent yan. Yung faithfulness of God, no, ay constant, hindi mababago at hindi nagbabago. Pero merong tayong pagkikibahagi. Hindi automatic na, ito yung kaharian ko, sige, pasok na. Kailangan din pala natin itong pinagsisikapang marating. Ito ay, kumbaga, reward para sa mga taong nagtrabaho talaga ng tapat din, simula umpisa hanggang sa dulo. Pinagtatrabahuhan. Hindi yan, umupo ka lang dyan, okay na, sige, pasok ka na, hindi. Pagtrabahuhan mo. Kaya sabi, kung inuugnay natin ito sa pagdiriwang ng mga seafarers and migrante, bago talaga tuluyang maranasan yung asenso ng buhay, pinagsisikapan at pinagtatrabahuhan ito ng mabuti. Iba yung pagtitiis, no, ang kailangan gawin, yung sakripisyo na dapat gawin. Ganon din pagdating sa paghahari ng Diyos. O pwedeng sabihin natin, mabait naman yung may-ari ng ubasan eh. Di ba? Mabait naman siya eh. Pwedeng ibigay na lang, giveaway na lang. Pero hindi eh. Ang sinabi niya, pumunta kayo sa aking ubasan, magtrabaho kayo at babayaran ko kayo. So pinagtatrabahuhan. So kung gusto natin palang makarating sa langit, pagtrabahuhan mo. Kung gusto mo, kung ayaw mo naman, ay madali lang yan. Pero mahirap kasi po, no, kung para bang nasasanay ang tao minsan, no, na lahat para sa kanya ay privilege. O hindi privilege karapatan niya. Karapatan kong tumanggap, karapatan kong bigyan, nang hindi na kinakailangan magtrabaho. Minsan po, no, na yung dito sa lugar natin, no, dito sa Delpan, may mga tinatayo dito, mga
condominium. Tinatawag na condominium, binondominium, no? Para lang sabihin natin, maging maayos ang pamumuhay, yung titirhan kasi kailangan ng tao ng disente sana, no? Disenteng matitirhan. Hindi ko alam kung ano ang definition ninyo ng disenteng matitirhan, pero ang malinaw sa akin, may isang disenteng matitirhan, malinis, secure, may tubig, may kuryente, may lutuan, disente yun. Pero nakakalungkot kasi binigyan mo na ng bahay, gusto pa, dapat libre kuryente, libre tubig. Kaya yung iba, ayaw ko lumipat sa condominium na yan. Dito na lang kami. Kasi dito, yan, libre, jumper. Hindi kinakailangan magtrabaho, no? Kasi magbabayad ka eh. Ayaw. Kaya, okay, tiisa lang tayo sa hindi ko alam kung ano ba, langit ba yung tinitiran natin para makakatulog ba ng maayos? Lalaki ba ng maayos ang mga bata sa isang environment na dingding lang yung pagitan, kortina lang ang pagitan? So, sa mga bata, no? Kung gusto ninyo makaranas ng maginhawang buhay, pagdating na araw, ngayon nagsisimula ang pagsisikap. Yung pag-aaral na mabuti, no? Mahirap man mag-aral, pero pagsusumikapan mo at yung reward ay naghihintay kapag nalampasan mo ito. Kung gusto natin maging langit yung ating karanasan. So ganito din, no? Sinasabi sa atin, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Pagtatrabahuhan mo din. Pagsusumikapan mo din. Mapanatiling tapat, maging mabuting tao, may pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, may pagmamahal sa sarili. Gusto niyo bang pumunta ng langit? So, tingnan natin yung, kasi, sabi nga, no, baka noon pa tayo tinatawag, noon pa, matagal na, tumanda na tayo, baka hindi pa tayo nagtatrabaho. Pero yung imbitasyon, nandiyan pa rin. Kung sa forma natin dito, sa loob ng simbahan, sa mga nagsisimba, mayroong napakamusmos, no, na mga bata, mayroon namang mga patapos na. Pero nandoon pa rin, pareho, no? Pareho yung imbitasyon ng Diyos. Maging manggagawa sa aking kaharian. Para nang sa ganon, itong kaharian naman na ito, hindi naman para sa Kanya eh. Inihahanda niya ito para sa tao. Para sa atin din namang lahat. So, para masabi na, di ba? Para masabi pagdating ng araw na yung masarap ang pakiramdam mo na nakita mo yung pinaghirapan mo, yung pinagsikapan mo. Yun yung sarap eh, yun yung saya, no, na mararanasan ng isang tao na makita niya yung naging resulta ng lahat ng kanyang sakripisyo, pagtitiis, lahat nandyan na. Langit ang karanasan na yun. At gustong ibigay yan ng Diyos sa ating lahat. Amen?